Eto naman guys, sa gitna naman ng gulo, okay? Sa gitna naman ng gulo, sa mga panahon na naguguluhan ka, meron namang isang tao na nagstay na very loyal sa'yo, mga kapiksi. Pwedeng ano to guys, pwedeng karelasyon nyo, specific person, jowa nyo, na talagang very loyal sa'yo. Whatever happens, talagang nandyan siya para sa inyo. Pwede rin naman na hindi nyo to partner o specific person, pwedeng anak nyo, nanay, tatay nyo, di ba, mga kapatid nyo. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, mga kapiksi, para ngayong April, para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual messages nyo, ito yung para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life, mga kapiksi. So, comment down below guys kung saang message kayo nakaka-resonate, no? Unahin natin tong spiritual messages for you. Purification, mga kapiksi. Ito yung cleansing. Saktong-sakto, no? Kasi sa pag-publish ko nitong video na to, Holy Week season. So, it's the best time para mag-cleanse kayo, mga kapiksi. Yeah. So, it is time for a cleansing detoxification of your body and mind. Okay? So, mag-ano-ano kayo, guys? Ano bang tawag doon? Magnilay-nilay. Magnilay-nilay tayo, mga kapiksi, no? And for some of you, at again, sabi ko nga, this is the best time para mag-cleanse kayo, guys. Maraming pamamaraan ng pag-cleanse, mga kapiksi, no? Pinaka-the best is yung paliligo sa tubig dagat. Kaya, kung ang lugar nyo ay malapit sa bodies of water, mga kapiksi, samantalahin nyo dahil ang sea or ang dagat ay may natural cleansing properties, guys. So, samantalahin nyo yan, maligo kayo, mga kapiksi, para makapag-cleanse kayo and makapag-recharge. Ngayon, kung ano naman guys, kung wala naman, imposible naman para sa inyo na maligo sa tubig dagat, marami namang ibang pamaraan ng pagki-cleansing, mga kapiksi. So, mag-research na lang kayo, magsaliksik na lang kayo kung ano yung the best way na para sa inyo para makapag-cleanse. Ginagawa natin yun guys para gumaan yung ating mga pakiramdam, mawala yung mga nakakapit na negative energies sa inyo, mga kapiksi. Meditation is maganda rin, no, para ma-cleanse yung inyong pag-iisip naman, mga kapiksi, para mapigilan nyo yung pag-overthink, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And then yung next message naman guys is para sa life messages. Habang sinashuffle natin to, mga kapiksi, no, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, mga kapiksi. And good news, no, dahil ngayong March until March 31 guys, magbibigay tayo ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course. Until March 31 yan guys, kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. So, ito yung mga life messages para sa inyo. Ito yung positive and negative. We have chaos and conflict and loyal heart. So, unahin natin to guys, chaos and conflict. This is a negative energy guys, no? Because for some of you, maaari kayo magkaroon ng
pagtatalo due to conflict with other people. Ibig sabihin, pwede ka magkaroon ng conflict sa ibang tao sa kahit anong aspeto to guys, no? Pwedeng sa trabaho mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, ganyan, dahil sa conflict. Pwede kayo magkaroon ng conflict sa kanila. Most of the time, ano naman to dahil sa magkaibang paniniwala, or magkaibang preference, mga kapiksi. Hindi naman talaga natin may iwasan yon kasi meron tayo kanya-kanyang mga gusto guys, no? And sometimes hindi nagkakasundo dahil dun sa mga differences na yon. It doesn't mean na tama sila, mali ka. It doesn't mean na mali sila, tama ka. Ibig sabihin lang nun guys, magkaiba kayo. Kaya wag nating ipilit, no? Kumbaga let it go na lang, tanggapin na ganun talaga, hindi talaga pwede, and hayaan na lang natin kapag ka ganun, mga kapiksi, kesa naman sa lumala pa yung gulo. Matuto na lang tayo na tanggapin and igalang yung kanya-kanyang paniniwala natin, mga kapiksi. Alright? Okay. And then, eto naman guys, sa gitna naman ng gulo, okay? Sa gitna naman ng gulo, sa mga panahon na naguguluhan ka, meron namang isang tao na nagstay na very loyal sa'yo, mga kapiksi. Pwedeng ano to guys, pwedeng karelasyon nyo, specific person, jowa nyo, na talagang very loyal sa'yo. Whatever happens, talagang nandyan siya para sa inyo. Pwede rin naman na hindi nyo to partner o specific person, pwedeng anak nyo, nanay, tatay nyo, diba, mga kapatid nyo, or best friend nyo, ganyan, who remains loyal sa iyo, mga kapiksi. Okay, and sometimes, kahit na may conflict kayo, no, with this person, it doesn't mean na magkaaway kayo. Ibig sabihin lang nun, may conflict kayo, pero it doesn't mean na magkaaway kayo. This person remains loyal pa rin sa iyo kahit na magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng preference sa buhay. Okay? Alright. So, wag nating personalin yung mga bagay na conflict, ganyan. Don't take it personally. Sabi ko nga, isipin nyo na lang na magkaiba lang talaga kayo ng paniniwala, magkaiba lang talaga kayo ng gusto, pero wag nyong hayaan na maapektuhan yung inyong mga relationship dahil lang sa mga ganong bagay, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. And then, yung last naman guys, comment down below, no, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ito, i-mind man yan. Mind, loyalty, ganyan, diba? Mind, loyal person, mind, loyal SP, yan. Para talagang maramdaman nyo yung loyalty ng ibang tao sa inyo. So, ito naman yung para sa love life, guys. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, ito yung mga love life messages, guys, na nakuha natin para sa inyo. So, unahin natin. Excuse me lang, guys. Ayan. Pasensya na, guys, kasi nasamid ako. Nasamid ang lola nyo, so pasensya na. Anyway, ito yung mga life messages, love life messages, no? So, unahin natin itong card na to. Surrender, mga kapiksi. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. So, ito, guys, napapanahon, no, para sa mga cancer natin na talagang ang mga cancer kasi, no, you are a very emotional sign and you tend to hold on to relationships even if it's already hurting. Ibig sabihin, may pagka-martyr, mahaba ang pasensya ng mga cancer to the point na kahit na nasasaktan na kayo, hindi pa rin kayo bumibitaw, mga kapiksi. And sometimes nakakatulong yun, pero sometimes nakakasama din sa inyo kasi you lose yourself in the process, no? So, maybe it's about time para sa inyo to surrender, guys, no? And just let it be. Sometimes kailangan nating bitawan yung luma para bigyan ng space yung panibago na deserve nyo, yung pwedeng panibagong tao,
pwedeng panibagong chapter ng relationship nyo, ganyan. You have to let go, detach dun sa result, and have faith and trust that everything will work out in your favor, mga kapigsi. And sometimes, Cancer, no, it's also important to note na pwede kayo mag-pause, mga kapigsi, no? Pwedeng mag-pause, pwedeng unahin nyo muna yung sarili nyo, pwedeng isipin nyo yung sarili nyo, ganyan. It's not being selfish, but it's about prioritizing yourself and giving yourself the love and care that you need bago nyo pa hanapin yun sa ibang tao. Because hindi nyo naman talaga dapat hinahanap yun sa ibang tao. Kayo yung unang dapat na nagbibigay nun sa sarili nyo, mga kapiksi. Okay? So, syempre guys, kayo pa rin yung masusunod dyan. I-assess nyo lang kung tama pa ba na masaktan kayo. Diba? Love is supposed to be happy, diba? Kung nasasaktan na kayo, love pa ba yun, mga kapiksi? So, ask yourself, guys. Alright? And then, another message, ito guys, is only time will tell. So, panahon lang ang makakapagsabi kung kailan kayo magiging maayos, panahon lang ang makakapagsabi. I'm sensing na for some Cancer, you may be hurting right now, no? Baka meron kayong mga emotional pain, and that's fine. I mean, it's part of loving, it's part of being into a relationship, mga kapiksi, no? Walang relationship na hindi dumadaan sa mga ganyan, mga kapiksi, kahit nga yung mga K-dramas na napapanood nyo, diba? Or dramas. Wag lang mga dramas, diba? Pinapakita talaga yung mga stages na masaya, tapos malungkot, tapos may iyak, tapos pwedeng maging masaya ulit. Okay? So, yeah. Dasal lang, guys. And of course, may mga subliminals tayo. Yung Ho'oponopono, guys, para sa mga kapigsi natin na hurting, para sa mga kapigsi natin na may mga emotional pain. Pakinggan nyo yun, guys, along with self-love subliminal, para mapawi or mabawasan yung mga emotional pain na pinagdadaanan yung mga kapigsi. Alright? Okay. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.